Napabalikwas ako ng bangon mula sa kinahihigan. Silaw na ang mata ko sa kaunting sinag ng araw na tumalili sa kurtina. My eyes wandered around, nasa silid ko na ako. What happened last night? Sinapo ko ang ulo at pilit inaalala ang nangyari kagabi. Mariin kong kinagat ang aking labi nang mapagtanto ang lahat. Good morning. Kamusta ang gising mo? Nalingunan ko si Elwood bitbit ang tray na may lamang pagkain. Naupo ito sa gilid ng kama, at inilapag sa tabi ko ang tray. I cook you a breakfast, he said lowly. Hinilamos ko ang palad sa aking mukha, at sinukli ang buhok sa harapan nito. Salamat, hindi ka na sana nag-abala pa. Sinubukan kong tumayo pero pinigilan niya ako. Hinuli nito ang mga titig ko, at hinawakan ang kamay ko. Bago ko mapansin ang malalim nitong buntong hininga. Kamusta ang pakiramdam mo? Nawalan ka ng malay kagabi. Sabi ng doktor sa sobrang stress daw, kaya bumagsak ang katawan mo. Pumikit ako at pilit na inaalala ang nangyari. I remembered something, nakahiga ako sa hospital bed. Gusto kong idilat ang mga mata ko, ngunit hirap akong gawin yun. I heard a small talks not far from where I am. Pwedeng lumalakad na ng 2 to 3 weeks. Just make sure na naaalagaan siyang mabuti at hindi napapagod, para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Malinaw kong narinig iyon mula sa doktor, pero pagod na pagod ang mata ko. Gusto ko na lang na matulog at magpahinga. Bumalik ako sa wisyo nang marinig kong muli ang mabigat nitong buntong hininga. Hanggang kailan mo gagawin ito, Alora? I swallowed hard, pinasadahan ng dila ang tuyong labi, at nag-iwas ng tingin dito. Sobra ka nang nasasaktan sa lahat. Hindi ka ba napapagod? Bumalik ang tingin ko dito. Ayaw ko man pero unti-unting namumuo ang luha sa mga mata ko, kaya nagbaba ako ng tingin. I don't say this just to have a chance with you. I say this because I cared for you. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko sinabi sa'yo ang bagay na ito noon. He shake his head. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako pumayag sa gusto ni tita. Hinaplos nito ang ibabaw ng aking kamay. Mariin ko naman kinagat ang aking labi, dahil tila sa matalim na kutsilyong humihiwa sa puso ko ang kanyang mga sinasabi. Please Alora, stop this. Pinahid ko ang mga luhang pamatak, at pilit na nilalabanan ang kirot at sakit na nararamdaman ng puso. Huwag mong hilingin saking itigil ko ang laban, dahil hindi ko kayang gawin, Elwood. I loved my husband so much. We are bond and promised to be one. And shared our dreams together. Muli isang buntong hininga ang pinakawalan nito, habang patuloy pa rin niyang hinahaplos ang ibabaw ng aking kamay. If there is anyone who should make a decision over this situation, walang iba yun kundi si William. Parang lumalaban ka sa wala, all your hardship and sacrifices are useless. Pag pinili niya si Alessandra. Kahit sampahan mo pa sila ng kaso, still it's useless. Hinela ko ang kamay ko dito, at dinampot ang kubyertos na nasa tray. Sinimulan kong kainin ang hinanda nitong almusal. Para baliwalain ang kanyang sinabi, pero ang mga luhang taksil na dumadaos-dos sa pisngi ko ang siyang nagsusumigaw ng katotohanan. Pinanood lang niya akong ubusin ang pagkain na hinanda niya, bago ito muling magsalita. I already talked to my friend Callas. Agad na nag-angat ang tingin ko dito. He told me about the case of Alessandra. He pauses and looked at me dimly. She had a congestive heart failure. Umawang ang labi ko sa kanyang tinuran. Agad na bumangon ang kaba sa aking puso, dahil sa narinig. His father died because of heart attack at age of 50. Namana niya ang sakit niya dito. Her case is more risky because of her complication. She also had a diabetes. Ito rin ang unang beses na inatake siya sa puso. And luckily it's mild attack. We don't know what will gonna happen. Pag sunod-sunod pa itong atakin sa puso. I bit down my lip. Parang ayokong maniwala sa kanyang sinabi. I well known Alessandra. She's fit and perfect. Hindi ko kailanman nakitaan itong may dinaramdaman kahit minsan. Gising na ba siya? I asked slowly. Sabi ni Callas, kagabi pa siya nagising. Na-discharge na din sila ngayong umaga. Mariin kong nakagat ang labi ko. Siguro ay tumulak na ang mga ito pauwi ng San Marcelino. Tiyak kong kasama na din nito si William.
Ayaw ko man tanggapin, pero unti-unti ko nang napapagtanto na si Alessandra ang pinipili nito. May isang bagay Kap ang dapat malaman, he said in a sharp breath. His eyes were so dark. And my heart thumping erratically. What is it? Hinela nitong muli ang kamay ko, at dinala sa kanyang labi. He shut my eyes and stay at his position for a while. Nang magdilat ito ay bakas na ang malamlam na matang nakatingin sakin. She's pregnant. Huminga muna ako ng malalim, at mas madiing kinagat ang sariling labi. Tears streaming down my face continuously. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso, dahil sa dala niyang balita. He cursed and lifted up his chin frustratedly. And then he lowered down his head to look at me in the eye. And you are pregnant too. Lumakad ang mga araw na nagkukulong lamang ako sa loob ng bahay. Araw-araw akong pinupuntahan ni Elwood. Minsan dinadalhan din niya ako ng pagkain galing sa restaurant nito, na siya mismo ang nagluto. He was eager to help me move on from this mess. Hindi niya ako iniwan, kahit pa tinataboy ko na siyang palayo sakin. Come on, why don't you ask her out on a date? Mukhang bagay kayo. Biro ko dito isang tanghali. Nagdala ito ngayon ng nilagang beef spare ribs at lemon cake from his restaurant. Wala pa sa isip ko ang pakikipag-date sa kahit na kanino. His lips turned up wide while shaking his head. Tumiim ang titig ko dito. We're talking about Zoe, but he doesn't seem interested about her. She's kind and intelligent. She's beautiful. Pagbuyo ko dito. Muli lamang itong umiling at pinag-igi ang pagsubo ng kanin. I furrowed my brows. Ngayon ko lang napansin na malakas pala itong kumain. Hindi halata sa matikas nitong pangangatawan ang gana nito sa kanin. How about Tawin? I arched an brows at him. Tumigil ito sa pagsubo at sumandal sa kanyang silya. He looked at me with his dark stonily eyes. Talaga bang gusto mo na akong itaboy palayo? I shifted on my seat and looked away. Hindi sa tinataboy ko siya palayo. Ayaw ko lang na ipako siya sa responsibilidad, na hindi ko naman hiningi sa kanya noon pa man. I just wanted you to enjoy your life with other girls. Hindi ka na pabata, you're already 30. I teased. Wait. Ako 30. 28 pa lang ako no. Sumimangot ito sakin. Oh, I'm sorry. 28 ka pa lang ba? Hindi kasi halata. Natatawa kong sinabi. Nagsalita ang hindi 27. He teasing me back. Hoy Ekavery, 25 pa lang ako no. Anong akala mo sakin? Pinandilatan ko ito ng mata. Sabi mo he then shrugged his shoulder. Tumigil na ako sa pambubuska dito. Sa totoo lang ay na-miss ko ng ganito kami. Na parang walang iniisip na problema. Walang pader na nakapagitan sa amin. Natutuwa ako dahil unti-unting bumabalik na kami sa dati. Masaya ako sa naging resulta ng pamamalagi nito sa villa. Every weekends, ay inaaya niya akong mag-movie marathon tulad ng palag-iyan namin ginagawa. He also makes sure na hindi ako gumagawa sa bahay. He hired a housekeeper to help me with some stuffs and do the laundry. Kahit papaano ay napahinga ang utak ko sa dami ng iniisip. Mas hindi ko ngayon pinoproblema ang bukas because Elwood is there. Anong gusto mong panuurin? Tanong nito sa akin isang hapon, habang hawak ang remote ng TV. Nakahiga ako sa sofa habang nakapatong ang mga paa sa hita nito. Nasa tiyan ko naman ang bowl ng popcorn na siya ang nagluto. Kahit ano, ikaw naman ang manunood Sumulyap ito sa akin bago magangat ng labi, matapos ay umiling. Tutulogan mo na naman ba ako? Bago pa ako tumahi ng dahilan, ay inabot na nito ang bewang ko para kilitiin. Kaya sa huli ay lumipad ang ilang popcorn sa sahig. Stop it Elwood. Ice cream. Basa na ang gilid ng mata ko dahil sa katatawa. Hinela ko ang isang kamay nito para pigilan, kaya yumukod ito sa akin. His other hand is now resting over my head. Natigil akong bigla sa pagtawa, dahil sa maliit na distansyang meron kami. Ang bowl ng popcorn na lamang ang tanging pumapagitan sa amin. I swallowed hard as I looked at his coal black eyes and his perfect stubble jaw. Hindi ko mapigil ang ibaba pa ang tingin sa mapupula nitong mga labi. You're making me so hard, he uttered huskily. My heart pounding so fast.
Breath seemed to stutter from my lungs. So I opened my mouth to breathe in. He watched me doing it continuously. Ang buong akala ko'y hahalikan ako nitong ngunit. Bahagya lamang itong tumangala at pumikit. He cursed, and blew out a sharp breath. Ilang minuto kami sa ganoong posisyon, bago namin marinig ang mahinang pagtikhim. Excuse me, sir. Mabilis itong lumayo sakin, at nilingon ang kasambahay na tumawag dito. Ako naman ay umayos na ng upo, at nilapag ang bowl ng popcorn sa center table. May naghahanap po kay Ma'am Alora. Elwood cleared his throat first before he nodded. Sino raw? Alessandra daw ho ang pangalan. Magalang nitong sagot. Elwood turned his serious gaze at me. Tanging pagtangulang ang sinagot ko dito. Sige, papasukin mo, Elwood told her. Humarap din ito sakin matapos tumalikod ng kasambahay. Are you sure about this? May pag-aalinlangan niyang tanong. Kinapa ko ang tapang sa aking puso, at binigyan ito ng tipid ng ngiti. I'm okay, Elwood, don't worry about me. Bagaman ay kinakabahan ay nakuha ko pa ring tumayo, para salubungin ito. Nadapi na ang mga paa ko sa bungad ng pinto, nang makita ko itong naglalakad na palapit sakin. My heart twisted a bit when I saw her wearing a maternity dress. Mahigpit kong hinawakan ang loose t-shirt na suot ko, at may kirot sa pusong bahagyang nagyuko. Hi! Her sweet voice greeted me. Nagangat ako ng tingin dito, now wearing a lovely smile on her face. Sinubukan kong magsalita, ngunit mabilis ko din itong tinikom, dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. Can I come in? Aniya sakin na walang pag-aalinlangang humakbang. Umatras ako para ito bigyan ng daan papasok sa loob. Elwood was still there sitting comfortably at the sofa. Hi! Tumayo ito para gawaran ng tipid ng ngiti si Alessandra. Imbes na sumagot ay tumangala ito sa wedding portrait namin ni William, na nakasabit sa pader. Nilibot din ito ng tingin ng buong kabahayan, bago ibalik ang tingin sakin. Can I talk to you in private? Aniya sa seryosong ekspresyon. Isang sulyap ang binigay ko kay Elwood, bago ko ito ayain sa garden malapit sa pool. Sa isang silyang bakal nitong piniling maupo, habang nakatanaw sa oval-shaped pool. Anong gusto mo? Juice, coffee or tea? I asked her timidly. No thanks. Hindi din naman ako magtatagal. Tumangala ito sakin, kaya minabuti kong maupo na rin sa silyang kaharap nito. I'm not here for anything except for asking you to stay away from my husband. Alam kong hindi madali because of your traumatic experience, nang mawala siya sa'yo. Pero kinaya mong wala si Gab sa buhay mo for almost 4 years. She straightforwardly said. My lips pursed tightly. Mahigpit kong pinagsalikop ang mga kamay sa aking kandungan. I'm sorry, pero hindi ko pwedeng basta isuko na lang ang asawa ko. Matagal ko siyang hinanap. Hindi mo alam ang mga hirap na pinagdaanan ko nang mawala siya. I almost lost everything, hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa ng mga panahong iyon. I said in my control voice. But you did make it. Na kaya mong wala siya sa tabi ng ganoon katagal, what more pa ngayon? Sunod-sunod akong umiling. Hindi ko rin mapigil ang lumabas ang mapait na ngiti. Hindi mo alam ang sinasabi mo. He's my husband and I am his wife. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang bagay na iyon? Gusto nang tumaas ng boses ko, pero pinipigilan ko dahil ayokong magkaroon muli ng tensyon sa pagitan namin. Kung asawa nga ang turing sa iyo ni Gab, bakit sakin pa rin siya umuuwi? Bakit ako pa rin ang tinuturing niyang asawa? Come Alora, wag na tayong maglukuhan dito. Hindi lang si Gab ang pwedeng mangaliwa sa asawa, marami dyan at hindi ka nag-iisa, she said with lips twitch a bit. Nag-init ang dalawang pisngi ko sa binitawan nitong salita. Kung hindi lamang ito buntis at maaring atakihin sa puso, ay kanina ko pa binura ang mukha nito sa sampal. But I tried to manage my temper and relax my nerve. Huminga muna ako ng malalim bago magsalita, at salubungin ang mainit nitong titig. Hindi ako tanga, Alessandra. Akala mo ba ibibigay ko sa'yo ng ganun lang ang asawa ko? Nagkakamali ka. Magsasampa ako ng kaso laban sa inyo, at isasama ko sa kaso pati si Mark. Concubinage, bigamy, and scandal.
Sapat na yun para bigyan katarungan ang ginawa ninyong pare-pareho sakin. Go on. Hindi ako natatakot sa'yo, dahil alam kong nasa akin pa rin ang alas. Bumaba ang tingin nito sa maliit na umbok ng kanyang tiyan, bago tumingala sakin. I crossed my arms against my chest and shook my head. Huwag mong idamay ang bata dito, matigas kong sinabi. Oo, kung iyon ang paraan para tuluyan ka nang mawala sa buhay namin gagawin ko. Tandaan mo, kasal lang ang sayo anak ang sakin, kaya kung ako sayo magpa-file na ako ng annulment case, laban sa dati mong asawa. She said confidently. Tumayo na ito at mabilis na tumalikod sakin, para lumabas na ng villa. Naiwan akong walang nasabi. Agad kong hinaplos ang imbis kong tiyan, at mariing kinagat ang ibabang labi. Ramdam ko ang paglabas ni Elwood sa pinagkukublihan, tumayo ito sa likod ko at marahang dinampi ang palad sa aking balikat. Hinawakan ko ito ng mahigpit, bago ako huminga ng malalim. Ano na ngayon ang plano mo? Umiling ako, sa totoo lang wala pa talaga akong plano. If I sue her, hindi siguro kakayanin ng konsensya kung makita sila ng anak niya sa kulungan. Alam kong kaya lang niya ginagawa ito, dahil sa pagmamahal niya kay Gab. She's madly in love with my husband, kaya kahit na mali ay patuloy pa rin niyang ginagawa. Even if she lose her own dignity, her own sanity for the sake of what she called love. Ate, saan ko po ito ilalagay? Trina asked me smoothly. Hawak nito ang box ng sapatos ni William na nakuha ko sa bodega. Pakiakyat mo na lang sa silid namin. Ako na ang mag-aayos niyan mamaya. Sabi ko dito habang nakaharap sa niluluto. May ipabibili pa ho ba kayo sa grocery, o ayos na yung mga nasa listahan? She asked again. Wala na, pagkatapos mo dyan pwede ka na umalis. Sabi ko na hindi ito nililingon. Yes, ate. Ilang araw nang wala si Elwood, dahil may biyahe itong patungong Manila. He promised to go back here in weekends, pero hindi ko na yun inaasahan dahil sa daming naka-line up shipment ng freight at cargo shipping nito. Tinikman ko ang nilutong menudo bago ko patayin ang kalan, perfect. Kumunat ang noo ko ng makarinig ng ilang pag-doorbell mula sa labas. Trina, pakitignan nga kung sino yung nasa labas. Tawag ko dito. Pero walang sumasagot. Inutusan ko nga pala itong umakyat sa taas, kaya baka hindi nito narinig ang tawag ko. Hinubad ko ang suot kong apron, at tinungo na ang gate para sinuhin ang nasa labas. I slightly opened the gate and my lips dropped open, when I noticed a familiar build standing right in front of me. We exchanged look for about a second, until my phone rang in my pocket. Kumurap ako at mabilis nagyuko, para dukutin sa suot na short ang aking cellphone. Hello, I stuttering, kamusta ka dyan? Agad na umangat ang tingin ko dito, bago marahang sumagot. Ayos naman, ikaw. Kailan ang balik mo? Mismo na agad ako. Elwood said delightfully. Hindi ko napigil ang sumili ng ngiti sa mga labi, bago itaas ang tingin dito. Hindi no, an kapal mo. I murmur. Pansin kong bumaba ang tingin nito sa suot kong loose white shirt, at cotton short. He glanced up at me and his eyes darkened. Alright, I just checking you out. We're here at Batangas Port. I'll be busy in a few hours, kaya tinawagan na kita. Sige, I murmured again. Pinutol ko ang tingin ko dito. Hey, are you okay there? Elwood asked in a serious tone. No, I'm fine. Good? I will call you again when I fix everything here, he uttered. Sige, ingat ka. Matapos nun ay binaba ko na ang tawag, at muling sinilid ang aparato sa aking bulsa. Si Elwood ba yung tumawag? He asked in a baritone voice. I pursed my lips. Humakbang ako, para lumabas at sinara ang gate sa likuran ko. What are you doing here? I said coldly. Mabilis akong lumingon sa paligid, at hinanap ng mata si Alessandra. Mag-isa lang ako. I turned my skull face at him and crossed my arms secretively. What's brought you here? Tanong ko sa mas malamig na tono. We need to talk, he answered quickly. Tumaas ang kilay ko dito, tumiim ang tingin dito. After what happened that night, I think we have nothing to discuss. Mabilis akong tumalikod dito at pumasok sa loob, ngunit agad nito pinigilan ang tangka kong pagsarado ng gate.
No, kailangan nating mag-usap Alora. Sabi nito sakin. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo bang ipamukha sakin na katawa-tawa yung ginawa ko sa party mo? O gusto mong i-congratulate kita kasi magiging daddy ka na sa wakas? Which one ha? I squinted my eyes and threw him a disgusted smirk. Isang tiimbagang lang ang sinagot nito sakin. Kaya tinulak kong muli ang pinto ng gate para isara. But his massive hand stopped me to do that, and eyes telling me to stop too. Sa huli ay binitiwan ko ang gate at marahas na tumalikod dito. Siguro nga ito na rin ang tamang panahon para pag-usapan namin ito. Tutal wala din naman mangyayari kung iiwas akong gawin ito. Yes, I'm scared. Noon pa man ay takot akong malaman kung ano ba ang isasagot niya sa marami kong tanong. Naabutan ko si Trina na pababa ng hagdanan. Her lips hung slightly as she looked at something behind me. Gayunpaman ay hindi na ito nagtanong ng kung ano. Aalis na ho ako. Mahina nitong saad. Sige mag-iingat ka. Dumiretso ako sa kusina para isalin sa bowl ang niluto kong menudo. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang mga tinuro ko sa iyong recipe. Mariin akong pumikit at pinagpatuloy ang pagsasali ng ulam sa bowl. Anong higpit din ang hawak ko sa sandok, dahil pakiramdam ko ay nanginginig ang kalamnan ko sa kaba. Sanay na ako, ilang taon ko na rin kasing ginagawa itong mag-isa. May diin kong sinabi. Humarap ako dito na siyang nakahilig sa bungad ng pinto. May dilim sa mga mata nito, habang pinanood ako sa aking ginagawa. Tumalikod akong muli dito, at binuksan ang mga drawer. Naglabas ako ng 2 plato at 2 baso. Gusto mong kumain? Tanong ko. Gumawi akong muli sa drawer, para kumuha naman ng kubyertos. Pagharap ko dito, ay nasa tapat na ito ng lamesa. Agad na nag-init ang 2 pisngi ko dahil sa panood nito sa ginagawa ko. Pwede ba? He asked. Hindi ako sumagot. Imbes tumungo ako sa refrigerator, para kumuha ng juice. Pag-ikot ko ay nasa harapan ko na ito mismo. Ako na dito, he said in a soothing voice. I bit down my lip. Mahigpit ang hawak ko sa pitcher, ngunit hindi naging daan iyon para maaga niya yun sakin ng walang kahirap-hirap. Ikaw ang bahala. Mapakla kong sinabi at padabog na naupo sa silya. Maliksi itong kumilos. Siya na rin ang naglagay ng kanin sa plato ko, at juice din sa aking baso. Tumaas ang kilay ko matapos kong damputin ang kubyertos. He still stood in front of me, mukhang walang balak kumain. Pwede ka naman maupo kung ayaw mong kumain. I said with a shrug. Sandali muna nitong pinanood ang bawat pagsubo ko, bago maisipang hilahin ang silya na katapat ko mismo. So I made a shift from my seat and ignored his booming presence. Sa ilang pagsubo ko'y tila hindi ko na nilulunok ang pagkain. Pakiramdam ko kasi sa bawat pagmuya ko'y nakabantay siya. You really love menudo, aren't you? Binaba ko ang hawak na kubyertos, at bahagyang nagpunas ng tissue sa bibig bago ito sulyapan. Hindi, wala lang akong choice, ubos na kasi ang stock ko dito sa bahay, kaya pinag-grocery ko si Trina. Ibinalik kong muli ang tingin sa pagkain. Kung maari lang ay wag ko nang salubungin muli ang mga titig nito ay gagawin ko. He's making me so conscious. Hindi naman dapat ganito ang nararamdaman ko. Nang makontento ako sa kinain, ay tinapos ko na ang pagkain. Isa-isa kong niligpit ang ginamit kong pinggan at baso, matapos ay dinala ito sa lababo. Gusto mong tulungan na kita dyan? Tumigil ako sa ginagawa at mariin na pumikit. Isang malalim na paghinga ang binitiwan ko bago ako humarap dito. I looked straight to his eyes. Ignoring my heart beating so loud that the fear in my chest and the trembles of my knees. No, I don't need your help. Saka ano bang ginagawa mo dito? Napupuno ko ng sinabi. Hindi ito sumagot imbes ay walang pa sabi nitong hinaplos ang pisngi ko. Sa labis kong gulat at hindi agad ako nakagalaw. His eyes wandered around my face. He's too close so I can hardly breathe. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Are you giving me a chance to explain everything? He said huskily. Napatiim bagang ako. Sa puntong iyon naramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng mga mata ko. Una gusto ko munang humingi ng tawad sa lahat-lahat. His soft voice enough to make my heart shuddered.
Hindi ko na napigil ang umalpas ang luha sa aking mga mata. The beads of tears rolling down my cheeks, he cursed sharply. Mabilis nitong sinapo ang pisngi kong basa na sa luha. He softly caressed my cheek to dry my tears. Patawarin mo ako kung nalimutan kita. Maniwala ka hindi ko gustong kalimutan ka, he said huskily. But the pain and misery that you left done are impossible to forget, ganti kong sinabi. Huwag mong sabihin yan. Nag-igting ang panga nito. Bakas sa mukha ang disgusto sa aking sinabi. Mapait akong ngumiti. Gusto ko siyang sumbatan, at sabihin lahat ng hinanakit at hirap ko buhat noong nawala siya sa buhay ko. Pero pinipigilan ko dahil pagod na ako. Kung patuloy kong isusumbat sa kanya ang lahat, ay mas lalo lamang din akong masasaktan. Sandali itong yumuko matapos ay sinalubong ang mga titig ko na walang pag-aalinlangan. I regret everything I have done to you. Alam kong wala akong karapatang tumayo sa harapan mo ngayon, pagkatapos ng lahat. But please, I want you to listen carefully. Bumitiw ito at bahagyang umatras, ngunit hindi yun sapat para hindi nito sakupin ang espasyong meron pa kami. Alessandra is innocent. Wala siyang alam sa nakaraan ko. Mark was shielding all the information about me. Hindi din nila ito binigyan ng pagkakataon, para alamin ang totoo sa akin. Mark and I had an agreement. Alam niyang may kaunti akong naalala, pero hindi ganoon kalinaw sa akin. Pumayag ako sa gusto niya because of Alessandra's heart condition, he paused. Sandaling pinasadahan ang labi at mariin yung kinagat. I live and continue my new life with Alessandra. Bumalik ako dito kasama si Mark, pero wala akong makilala kahit na sino. Napasinghap ako. Si Mommy, siya ang dahilan kung bakit hindi nakabalik sa akin si William. It's all her fault. Gustuhin ko man pero hindi ko magawa. Because of my amnesia, he said sharply. Umatras itong muli at nagyuko. Ilang beses kong nakita ang pagbuga ng mabibigat na paghinga, bago muling tumangala sa akin. She's always been there for me. She always did, Alora. Hindi niya kailanman pinaramdam sa aking nag-iisa ako at may kulang sa akin. She never let me feel different and unwanted. Hindi ko na napigilan ang damdamin ng sampalin ko ito. Isa-isa kong pinalipad ang sunod-sunod kong sampal dito, at ilang parte ng kanyang katawan. Hindi ito gumalaw, tinanggap nito ang hapdi na hatid ng malalakas kong sampal sa pisngi nito't braso. How could you say that in front me, ha? Inalay ko ang buong buhay ko kakahanap sa iyo. Hindi ako kailanman tumigil. Halos gumuho ang mundo ko nang mawala ka sa akin. I lost everything, my life, my dreams, my happiness. And I lost the man of my life. The man who promised me forever. I shouted with full of rage. Hilam na ang mga mata ko sa luha. Gusto kong ibuhos ang lahat ng lakas ko sa pananakit sa kanya, para kahit papaano'y maibsan ang kirot dito sa puso ko, pero hindi. Mas lalo akong nanghihina ay mas lalong lumalaki ang sugat na binibigay niya sa akin. Wala akong nagawa ng kabijin ako nito, para mahigpit na yakapin, habang patuloy kong hinahampas ang likod nito. I hate you. Lumayas ka sa buhay ko, hindi kita kailangan. Pagwawala ko. No, please don't say that, he said in a sharp breath. Mas humigpit pa ang yakap nito sa akin. Ayoko na, William. Pagod na ako. I cried. Pakiramdam ko ay nauubusan ako ng hangin kakaiyak. Mabilis itong kumalas at hinuli ang dalawang pisngi ko. His dark eyes bore into mine. I gasped. Gusto kong mag-iwas ng tingin, pero hindi ito pumayag. Oo, inaamin ko pinakasalan ko si Alessandra without knowing my past. But from the very first day, when you stepped into my life again, hindi na naging normal ang mga gabi ko. You're the girl in my dreams, palagi kang nasa isip ko. Walang araw na hindi kita inisip, at mga gabing hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. You turned my life upside down, without knowing who you really are, and that was hurt me. I don't believe you. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Binitiwan ako nito at dahan-daang lumayo sa akin. I watched how his jaw working so hard. Ang kanina pang madilim na tingin ay mas umigtig ngayon. Makakaalis ka na. Himig ko sa malamig na boses. Ngunit ang init ng puso ko'y nanatili pa rin at pilit na tinatago.
He licked his lower lip and looked at me intensely. Before I knew, he grabbed my waist illegally and pulled me closer to him. I looked up at him as my body starved for oxygen. Mas ramdam kong mas humigpit ang yapos nito sakin, nang salubungin nito ang mga titig ko. Ilang sandali akong hindi nakagalaw. I felt the electricity in my skin. My body began to froze and my breathing labored. I'm caught between anticipation and cold rage. His musky scent soared through me as he lowered down and teases me. "What are you doing?" I said in my tight lips. "I thought you knew my heart," he said in a deep husky voice. Nanginginig ang mga labing pilit kong nilalabanan ang damdamin. Pero sa huli ay wala akong nagawa, kundi ang yumuko at tanggapin ang kanyang sinabi. In one gentle pull our skin mingled together. His hands alight on my skin like a fire burned through me. He rests his forehead to mine and whispers, "Yes, I forgot everything, but I remembered where my heart belongs to."